Mga kababayan ko, gabi na ito, nagpaalam ako kanina, babalik ako para ipakilala ko sa inyo ang ating tagapamahala ng lupain ng buong Pilipinas, kung saan lilinawin niya ang mga ugnayan sa ating gobyernong pamunuan at saka kung paano natin ibigay sa mga kapwa nating Pilipino nangangailangan ng lupa para sila ay may tirikan ng kanilang mga sariling bahay at kapakanan ng kanilang kinabukasan ng kanilang pamilya. Kaya po, mga kapatid kong mga nakaupo sa gobyerno, hindi po namin kayo nilabastangan. Pero, dapat yung unawain. Makipag-ugnayan kayo ng maayos. Huwag niyong ipipilit ang batas ng gobyerno natin dahil po, ang bansang ito ay privatized. Tandaan ninyo, privatized. Kayo kung pinipilit niyo yung public land ito, hahanapan ka ngayon ng administrador ng patunay ng titulo ng Pilipinas ay si Juan Daspur, public land. Ay wala kayong makita. Kaya may napaka-ugnay dan, ipakilala ko ang ating admin para maintindihan, magpapaliwanag siya, magtatanong dito ang mga grupo namin para maintindihan ninyo kung anong problema. Okay? Maraming salamat po. Ito na si Mr. Salvo. Magandang gabi po sa lahat, lalo na sa mga Pilipino na manonood ngayon itong aming programa. Ako po bilang administrator sa TOCT Sir Juan Daspur na siyang titulo ng buong Pilipinas mula dito hanggang Sabah, Malaysia. Kami po ay nakipag-ugnayan sa government na kami ay magbibigay ng Certificate of Land Actual Occupancy para sa mga taong mahihirap at yung mga kababayang Pilipino. Ito po ay ang Sir Juan Daspur po ay nakarehistro sa Torrent System, na ang sinasabi ng karamihan ay ang Torrent System ay peke. So kung peke ang Torrent System, peke ang batas na nilagdaan ninyo. Dahil nandyan po sa batas na sinasabi sa Republic Act 6657, 609, nakasaad po dyan na respetuhin ang torrents. Ang sino mang hindi nakarehistro sa torrents, ayun ay walang karapatang mag-aari sa lupa. Ayon po dyan sa Presidential Decree 1529, Section 3, na nakasaad dyan na lahat ng titulo kailangan may rehistro sa torrents. So kung hindi ka torrents, ibig sabihin wala kang karapatan na mag-claim sa area na yan. Unang-una po, ang Sir Juan Daspur ay siya lang ang nakarehistro noong 1904, October 3. Ayan po ang nakarehistro sa Act 496. Siya ang kauna-unahang titulo ng buong Pilipinas. Kaya ito po ay aming tinalakay at pinag-aralan po ng maigi ang mga batas na yan dahil para po sa mga kababayan natin, para malaman po nila ang buong katotohanan na iisa po ang titulo ng Pilipinas. Kung inyong natatandaan ay sinakop tayo ng Spanish, kaya nagkaroon ng Spanish title. Yun ang 4136 at sinundan po ito ng American title na may UCT 779. Kaya ilang beses na po tayong sinakop. Pero ang Sir Juan Daspur ay nanatili pong nakatayo na siyang titulo sa buong Pilipinas. O, sino may katanungan? May katanungan ako, Father. Admin. Ang isang informal settler na nakabili ng lote pero walang titulo, naman, in good faith buyer naman siya, paano niya makatulong ang iyong dokumento na kung saan matituluhan itong aming maliit na, sabihin natin 50 square meters sa isang urban poor community, no? Anong pupwede namin gawin? Mag-apply po para ma-issuehan po kayo ng Certificate of Land Actual Occupancy para maging legal ang inyong pag-aari. Kanino po mag-apply? Dito po sa amin. Dito po sa Sultanate of Sulu Philippine Land Recovery Group. Iyan ba ay so may dokumento kayo ibigay sa amin yung Certificate of Land Occupancy? Oh yes po. Magkano po naman ang bayad niyan? Depende lang po yan kung ilang taon kayo dyan naka-occupan. Yun lang mo naman po ang babayaran niyo yung taxes sa royal family. Okay, so yan ba ay may kasama ring pagsusukat? Oh, mayroon. Meron. Oh, susukatin po natin kung gaano kalaki yan. So kung paliwanag sa amin bilang marami kami kasabi na ano rin, kung
yung proseso ay mag-apply sa inyo, and then pag nag-apply sa inyo, susukatin siyempre. Mayroon ba kayong sariling surveyor? O mayroon po. Meron. Oo. Mhm. So kaano katagal ang proseso nito? Ito mabilisan po itong proseso dahil naka-direct po kayo Mhm. sa tunay na may-ari ng TOCT Sir Juan Daspor. Okay. Oo. So, big sabihin ba niya pagka meron na kaming CLAW, anong kasunod doon? Pwede na ba isyuhan ng titulo ito? Kasi may certificate of occupancy, di ba? Oo. Ayang cloud na yan, ayang siyang magagamit bilang titulo at nakalagay doon ang pangalan at pirma ng tunay na may-ari at kung kailan ito ibinigay sa inyo. So, ano ang gagawin namin sa, halimbawa, Registry of Deeds? Kami ba ay magkipag-unos sa kanya o kayo na bahala na? O kami, parang kami rekta na sa inyo dahil kayo ay may-ari? Oh, direct na po kayo. Dahil ang ROD naman po ay isa lang po sila na nag-aano noon, pero null and void po sila. Mayroon po tayong dokumento diyan na magpapatunay na sila po ay inalisan ng karapatan. Simula pa noong 1972. So, kung meron kaming hawak na CLAW, sabihin yun na rin title niyan. Oh, yan na po yung titulo. So, pagka kami ay nilapitan ng city government dahil i-demolish yung area mismo, pwede lang, paano yan? Yan na po yung panglaban. Panglaban natin. Oo. Namin. Oo. At kami po ay handang humarap. Halimbawa, magkasuhan, kami po ay haharap Haharap doon sa husgado husgado. upang patunayan ang aming dokumento na bilang kami ang may-ari. Anong obligasyon ng CLAW holder in that effect? Babayaran nyo lang yung taxes lang. So, halimbawa, ako ay nag-stay dyan mga 10 taon, meron akong 50 square meters, ini-idea kung Oh. magkano ang assessment dito, assessment value in terms of the taxes. Oh, depende lang po yung kung magkano yung mapag-usapan. Hindi naman po sinabing tulad ng malaki ang bayaran. Hindi po. Pwede bang pag-usapan din ay consider din yung katayuan ng tao na halimbawa bungal na rin ito dahil senior na Oo. wala nang rin panggasto sa buhay. Oo. Gusto lang makatiyak ng tahanan ng kinatalikan niya. Pero problema natin sa mga merong merong marinig mo na yan ay magkaroon ng isang project diyan para bagang kinukutuban ka na baka next year mawala kami rito. Di ba? Ang hirap, di ba? Tulad sa Davao, nagtayo sila ng kanilang mga opisina. Tulad ng NCIP. Nagtayo sila, hinanapan sila ngayon ng dokumento, wala silang maipakita. So dapat, unang-una, kahit sabihin natin government, nakasaad po kasi sa batas sa Republic Act 7279 na lahat ng nakatiwangwang bibilhin ng pamahalaan para mabahagi sa public domain. So, it means, wala pang pag-aari. Bibilhin pa lang. So, paano nyo sabihin na government ang may-ari niyan? Bibilhin nyo pa lang. Kasi nga, dun sa may mga ilang projects kayo na dinadaanan ng kalsada. Naintindihan natin na yung the right of the government to expropriate, nandyan po tayo. Yun, parang banggaan ito ng halimbawa DPWH, nagdaan sa mismo. Ang kasi meron kaya udhalo na sinasabi na pwedeng ilipat siya kumadaan na ng kasada pero entitled lang siya dun sa parang wari ko nasa 24,000 lang para sa settlement yung papalipat settlement agreement. Oo. So kung may hawak kami doon na titulo, kayong harap sa DPWH. Oo, kami po ang harap dyan. Di po pwedeng basta gano'n na lang. Kundi magbayad siya sa tunay na value ng lupa. Oo, diba? siyempre yan po kasi ang nakasaad dyan sa batas. Na kahit nakatiwangwang yan, hindi pwedeng angkinin ng government. Hanapin nila yung may-ari dyan para bayaran. Bilhin nila. Kasi nakita namin problema sa amin sa urban poor community na madanda na kasada. Pagka walang titulo ang iyong lote, wala na rin value yung inyong bahay. Ayun. So ang value ng bahay mo, assuming na 1 million, pero since walang titulo yung lote mo, baliwala na, entitled ka na doon sa 24,000 na ano ba tawag ito? Yung babayaran. Sa bayaran, no? So baliwala yung yung investment mo sa bahay. Kasi karamihan po kasi ngayon, hindi alam, madali i-demolish. Oo, totoo yan. Oo. Unang-una, bago mag-demolish, dadaan mo na sa korte.
maglalaban muna. Halimbawa, kayo nakaposisyon, kakasuhan muna kayo. Pag itinalo kayo, saka pa yan mag-ano ng court order. Maglabas. Ngayon, bibigyan naman kayo ng karapatan. Dapat mag-demolish, mayroong relocation, may bigas, may pira, may tubig, may kuryente, may bahayan. Dapat kumpleto. Kung hindi naman na-produce ng magde-demolish, ay hindi pwedeng i-ano yung mga tao na yan. Dahil kawawa. So, pwede bang imbitahin naman kayo doon sa amin para pag-usapan natin sa Homeowners Association upang sa ganun, masubukan natin yung tibay ng ating dokumento. Wala pong upang problema. sa ganun, para ibangga natin sa kasalukuyan. Oo. Kasi mayroong nag-attempt na aagawin nila. Oo. No? So, isang araw, mag-usap-usap tayo sa harapan ng aming mga homeowners. Sige po. Kasi kung sinasabi nila ang dokumento namin ay piki, ito'y narehistro sa Torrens. So, ibig sabihin, ang lahat ng nilagdaan ng Pangulo o ng mga Kongreso ay piki din. Bakit gumawa sila ng ganyang batas? Ibig sabihin, piki din yung kanilang batas na ginawa. Dahil nakasaad mismo dyan na ang Torrens ay respetuhin. Nandyan sa agrarian reform na batas. At saka sa nilagdaan ni Pangulong Marcos, yung senior, PD 892, nandyan po nakalagay section 1. Na mula nung February 16, 1976, nagnawagan siya ng 6 months na isumiti ang lahat ng titulo mula sa Spanish, American para ma-Torrens system. Ang isa lang po ang nakapagsumiti noon. Sino lang? Si Doña Lourdes lang ang nakapagsumiti doon sa kahilingan niya. Pagkaraan ng isang linggo, dumating si Doña Lourdes, nagsumiti ng kanyang titulo. So, ibig sabihin, kay Doña Lourdes lang yung titulo na daan sa Torrens. So, pagkatapos noon, wala na pong inano si Marcos. Ang nilagdaan po ni Pangulong Marcos, na ang lahat ng titulo na hindi na magdaan sa Torrens, considered na wala ng pag-ari. Wala ng visa. Oo, wala ng visa. Kaya may decision pang Supreme Court niyan. Teka, sino si Doña Lourdes nga pala? Si Doña Lourdes ay isang mayaman. Ang ano siya, Spanish. Spanish yan sila eh. Ang pinagmulan ng ano nila ay 1826. Yung kanilang titulo. Ngayon, ay sinumitin nila doon kay Pangulong Marcos. Kaya nagkaroon ng kanilang titulo na lagyan ng TCT 38400. Pero nagmula sa OCTT 01-4 ang pinagmulan. So malinaw na ang 01-4 ay siyang titulo ng buong Pilipinas. Siyang mother title. Kaya lahat ng titulo dapat, kung nakipag-ugnay pa ng gobyerno, dapat lahat ng titulo na issue ay may 01-4 at pirmado ng may-ari. Yun ang agreement eh. Noong 1972, yun ang agreement. Na hindi pwede mag-issue ng titulo kung walang pirma ang may-ari. Nandyan po yan sa compromise agreement. So, ano yan, pagka ganyan, pagka magkaroon ng sagutan sa korte, yun yung dokumento na isalpak doon sa kwan na yan. Kasi kami, hindi naman namin sinasabing lalabanan ang government. Ang sa amin lang, ibalik yung pinagkasunduan noong 1972 para maisaayos ang lahat ng titulo. Oo. Lahat ng titulo na i-issue, kung mag-issue man ang government, dapat may pirma ang tunay na may-ari. Para malaman ng may-ari kung sino-sino ang nabibigyan. Hindi pwedeng mag-issue sila ng mag-issue na nilabasan nila, wala nang sinunod dito sa compromise agreement. Ito, compromise agreement ito. Noong 19 lumulutang na ano kasi parang nagmamay-ari ng 01-04. Oo. Okay rin sa'yo magtanong kasi may lumapit din sa amin na sila daw ay si Rodriguez. Okay? Kami naman, kung sino man yung taong nakausap namin, hindi na bumalik sa amin, nagbayad ako ng 20 mil, ano? Ang sabi niya, pwede na natin bakuran to sa inyo at mayroon tayong security guard. Sabi ko, ano ba security guard natin? Ito wala naman tayo. So nakapag-secure na kung ano. Ang punto lang niya is, meron daw pahintulot kasi parang administrator si Rodriguez doon sa 01-4 at kukunin ang administratorship nito sa magitan ng isang court order doon sa Iliga. Sa awa naman ng Panginoon, pumunta na sa atin at nakuha na yung pera mismo, hindi naman bumalik na sa akin. Sabi na saan ka, ayop ka.
Hindi. So, paano nyo tinitingnan ito? Kasi may umangkin din na galing din sila sa 0104. Ang una-una po kasi, ang Rodriguez po, ang kanilang ninuno po ay si Don Miguel Rodriguez. At tinalo po yan noong 1914. Mayroon po dyan sa 1972 agreement, tinalo po sila. At ngayon nga, binigyan lang sila ng karapatan habang wala pa yung tunay na may-ari, binigyan sila ng karapatan. Okay. Na mag-claim bilang administrator lang, hindi na may-ari. Okay. Pinagkalooban lang sila doon sa compromise agreement. Ngayon, lumitaw na po yung tunay na may-ari, so inalisan na po sila ng karapatan. Okay. So, maliwanag na mas higit na makapangyarihan, siyempre yung may-ari. Oo, siyempre, administrator ka lang, hindi ka pwedeng lumamang doon sa may-ari. Okay, maliwanag, maestro. Oo. Yung sinasabi naman din na kaya naging yung Talyano, una-una dalawa po ang lumabas. Itong isang si Julian Mordin Talyano. Ito yung impostor. At ito yung si Julian MacLeod Talyano. Kaya naging dalawa yan eh. Ito si Mordin, nagpakilala siya si Julian MacLeod Talyano. Administrator siya noon, 1974. So, pagdaan ng 1996, inanunan niya, siya ang may-ari. Siya si Mordin o siya si MacLeod. So, inamin niya na ang dalawang pangalan ay isa, siya lang. Namatay, ito yung si Repreton. Namatay noong 1994 ang tunay si Julian MacLeod Talyano. 1994 namatay. 1994. Oo, 1994. So, 94. So, namatay at sinabi niya pagka 1996 hanggang 2000 na siya si Julian MacLeod Talyano. Ang problema pag imbestiga ng NBI, dalawa nga nandoon. Ang problema pagdating sa pirma, hindi kanya ang pirma nandoon. Inimbestigahan ng NBI. Doon siya naging wanted. Kaya na wanted si Mordin Talyano. So, fake siya. O, May fake yun. tanong sa kabila. O, sige, magtanong. Pwede po bang magtanong, Pastor? Tungkol po doon sa clown na sinasabi nyo. Halimbawa, meron akong parcel of land. Let's say 3 hectares. Gusto kong ma-secure. Gusto kong ipa-register. Dahil kinikilala ko na po yung ating monarchy government. Ang may-ari po ng Torres title na Zero Transport. Meron siyang certain amount na katanggap-tanggap sa isang mamamayang Pilipino. Tama po ba? Oo, tama. Nakipag-usap po ako, na-issuean po ako ng clown. Oh, yes. Tanong, Okay. magbabayad pa ba ako ng real property tax sa government? Hindi na po. Taon-taon. Hindi na po. Kasi hanggang katapusan na po yan yung binayaran yung taxes doon sa Royal Family, yun na po yung taxes. So, isang tanong pa ho. Kung ako'y may capability at gusto kong pagyamanin yung isang portion of land na inaakala ko na makakatulong sa Mother Earth at isang objective din ng ating monarchy, ang kalikasan, may nagustuhan po akong 5 hektarya na pwede kong i-develop, maitulong ko sa sambayan ng Pilipino. Papaano uli ako mai-issuehan ng clown? Ma-issuehan ka kung ito ay separate na sa bawat tao. Kung sinasabi mo nga para sa Pilipino, ipapangalan natin doon sa bibigyan mo. Paano kung yun project ko na later i-surrender ko sa monarchy na hindi lalagyan ng housing? Unang-una po. May marami kasing project na hindi housing lang, hindi ba? Oo, tama po. Pwedeng gawin kong reforestation. Di ba? Oo. Pwede kong gawin halimbawa na yun mga plants na medicinal na pagyamanin ko na pagkukunan natin na halimbawa ng mga medicine. Hindi tayo nakatumbok lang sa housing. Na dito sa every individual. May agroforestry, Diba? Oo. Meron ganon na isaside ko naman, halimbawa yung feasibility study ko, doon sa opisina ng monarchy, papaano uli ako, halimbawa, kung karapat-dapan ba na makapag-avail ako ng ganon. Ang dito sa amin kasi,
hanggang 3 hectares lang po. Ngayon, kung mayroon kayong 5 hektarya, kung sino yung may anak ka, doon natin ipapangalan. Hati-hatiin na yon doon sa pangalan ng anak mo. Kung ilan ang anak mo, yun ang nakaano doon sa pangalan. Pangalan mo, pangalan ng anak mo. Hindi kasi po pwedeng sa'yo ipapangalan lahat yan. Kahit saang batas, 3 hectares lang po ang nakasaad. Maximum. Oh, maximum po yan. Okay. What if ang isang lugar ay may organisasyon ako dito sa Quezon City, halimbawa, Oh, at alam mo naman kapos din sa kabuhayan, Oo. no? At kung sakali man na may nakatukoy dito sa may bandang Dunya Remedios sa Bulacan o sa Norsagaray, oh, na baka pwedeng tamnan ng agroforestry, no? Oo. So mix ng agrikultura at saka yung halamang gubat. mm. At out of that ay halimbawa 10 hectares, pero parang komunal ba sa isang organization? Oh, Posible ba yung gano'n? Parang meron kang, sa gobyerno kasi nga merong community-based forest management agreement eh. oh, ganun din yon. Mga 5, 10 hectares, gano'n. Oh, pero kailangan marami kayo. Marami, yung, yes, oh, oh. yung ipapangalan doon sa Calao, kayong lahat. Organization. Oo, hindi po pwedeng isang tao ang hahawak. Dahil oras na isang tao lang ang nakapangalan doon, pagdating ng panahon, ay hindi naman kayo ang nakapangalan dito. Oh. Sinasabing, ako ang may-ari nito, pangalan ko ito eh, ito pirmado. So wala kayong karapatan. So kawawa naman yung mga kasamahan mo. Kaya lahat kayo na nag-ano diyan, ilalagay doon. Ang ano ba, ang monarch ba ay, a royal monarch ba ay mayroong parang assistance din dun sa mga gustong magkaroon ng enterprise? Halimbawa, kasi hindi naman pwedeng puro raw materials lang, no? Mm. So, ba, tayo ka ng 10 hektarya o 5 hektarya ng ginger at saka yellow, yung turmeric, Mm. at gawin mo itong medicinal na kung i-repack mo, etc. Integrated farm. So, pwede bang matulungan kami nung monarch para may kabuhayan? Kung sabihin, mag-build tayo ng industriya. Oo, tama Hindi po yan. lamang na puro kwento lang na Oo. meron kami malaking lupa pero hindi naman productive. Anong purpose noon? Oo. So gano'n, may mga halamang gamot na pwede natin Itanim. i-process ito, Oo. itanim, Oo. i-process ito. Para, Pero lahat kumikita kasi mula sa production mismo hanggang doon sa kikita ito, may value addition yan. okay yan. May processing time na doon. Oo, meron. Para sa mga tao din yan. Para may hanap buhay. Yan naman po ay para sa lahat. Sa ganung kaso ba ay meron kaming sagutin sa monarch in terms of certain percentage? Wala, taxes lang po ang babayaran ninyo. Yun lang po ang Yung tax lang. taxes lang po ng royal family. Minuscule lang Oo. ika na. Hanggang ano na po yan mula sa iyo hanggang sa mga kaapu-apuhan mo na po yung ini-issue naming certificate of land actual. Kasi Yung may dokumento mga na yan. plano kaming organisasyon doon sa amin na marami kasi walang trabaho din. Oo. Kung meron mang mga trabahante sa ano ba tawag, sa construction, minsan parang lagnat lang din eh. No. Parang street na 3 linggo, 1 buwan, tapos wala na naman, mga ganun ba? Eh kako kung meron tayong halimbawa matukoy dito sa may Bulacan na medyo malaking lugar at makakuha tayo ng sponsor para doon sa papananim, palagay ko ito na yung panahon na makatulong din sa mga Oo, yun po ang tama. Kababayan natin. Maganda po yan kung may tawag po, Pastor Salvo. Paano po halimbawa ang isang religious sector, let's say, Iglesia ni Cristo, Oh. na libo-libo po ang hektarya ng lupa, bawat barangay, bawat ano, may mga lokal sila. Paano po yun? Ano po ang ista ng monarchy? Una-una, pag libo-libo po, hindi po inaprubahan yan. Religious inabutan natin. Hindi, wala pong ano dyan dahil wala po silang pag-aari. Sinasabing, Hindi nga, ibig sabihin, nakipag-ugnay naman po, alam mo, nakipag-settle, oh, na yun yung naokupahan nila. Halimbawa, kamukha ng Iglesia ni Cristo, kita nyo, lalo yung Katolika Church. marami rin yan. Oo, nandiyan na yan eh. Nakipag-ugnay naman sa inyo, nakipag-usap, ayon sa patakaran nyo. Paano po yun? Bubuwagin po natin ang bawat simbahan. ay hindi po natin anuhin. Ay, Ayun nga, yun po ang isaayos lang, nililiwanag ko lang. isaayos lang po natin sila para hindi naman po magkaroon ng gulo. Yan ay... Hindi, ayos nga po sila. Oo. Ang ano lang, hindi sila ang may-ari ng lupa dahil Oo. meron talagang private na may owner. Oo. Inabutan po natin sila na nagsasama-sama sila, nakapagtaglay sila ng ganong kaluluwang na lupain na ginagamit nila sa kanilang religious activities. Ano po ang ista ng monarchy sa ganon?
Ayan po kasi ay Limitasyon. may limit yan. Kukunin na, anuhin yung iba, kung sobra-sobra sa kanila, kukunin po ng monarchy. Para po mabahagi naman sa ibang tao na nangangailangan. Siguro, masusin ano pa rin yun, naiintindihan ko ang monarchy. Oo. Pwede ako Kamukha magdagdag. ng Philippine Arena. Pwede ako magdagdag ng katarungan at katwiran doon. Ang religious, maraming property. Ang pinipilit, pre-tax. Okay, pre-tax. Ang tanong ngayon, ano ang papel nila doon sa monarchy government para mag-synchronize o tumugma ang kanilang balakin at ang may-ari ng bansa? May-ari pa rin ang monarchy, di ba? Yun nga po. Ngayon, Kung may-ari ng monarchy, ganito yon. wala silang karapatan doon. Hindi 1,000 lupa ay kanila lang yon. Pwede natin ibigay sa kanila pero hindi isa may-ari. So, distribute sa members ng I-distribute simbahan. doon sa mga religious na mga member Members, na mayroong karapatan din mabuhay. Kasi ang monarchy na tinatawag, that is related yan doon sa religious. Kaya lang, hindi pwede na ang lahat ng lupa ng Pilipinas tayuan ng simbahan. Hindi man natin pwede taniman yung bubong ng simbahan ng bigas at palay o anuman. Mabuti kung kangkong, pwede gumapang at saka yung alokbate. Ay kung yung palay, nasa lupa yan. Kaya ang kailangan, ang religious leader, ay hindi po lahat ay sabihin pag-ari ng Diyos. Dahil hindi po nakalaan sa kanila ang lupa ng Pilipinas para tayuan ng kanilang religious simbahan. Ito po ay sa pamagitan ng koordinasyon sa tunay na may-ari na pinagkatiwalaan ng langit dito sa Yun lupa. nga, ibig makikipag-coordinate. Oo. Hindi naman Makipag-coordinate. Oo. Hindi dahilan kay religious ka na kilala, superpower ka, hindi ka pwedeng galawin. Kasi alam kong lahat ng religious ayaw ko magbitaw ng salita. Mayroon akong alam dyan na pag napag-initan ka ng religious, tinutumba nila, may tumbador. Ang monarchy government, walang tumbador. Maraming taga-tayo na para umunlad ang bawat sangay ng ating gobyerno. Tumbador nga yan. Naintindihan mo yung ano ko, tanong din. Oo. Siyempre, So, ibig sabihin niya talaga, kung ikaw ay may monopolyo sa lupa mismo, walang monopolyo under sa leadership mismo hindi, ng may-ari. makikipag-ugnay ngayon, masami, hindi. Oo, Makipag-ugnay. makipag-ugnayan lang. Oo. Para maintindihan nila at maunawaan nila at mabigay sa kanilang mga member ang karapatan ng bawat isang Pilipino maliban sa foreigner. Oo. Yun po kasi, Yun po. tulad nito, sinasabi nilang NCIP, Indigenous People. Dapat po kasi, kung sinasabing NCIP, dapat kilalanin nila ang Sultanate of Sulu. Sinasabi dito sa batas ni Senator Amy Marcos, dito ano ito sa 18 Congress of the Republic of the Philippines, second regularization. Ito po ay may resolution number 563. Ang inaano nito, dapat kilalanin ang Sultanate of Sulu. Kasi sabi nila nawawala. Walang nakaupo sa Sultanate of Sulu. Ngayon, inaano na sana makaupo ito. Ang anak ng Sultan, anak ni Sultan Julas P. Muhammad Kiram Dasikan. Paano nga yung proseso ng pabuko? I mean, ano yan eh, parang salitang Sagutin ko ano po yan. Kilalanin. Kilalanin. Kilalanin nila. Ng Dahil gobyerno. kilalanin ng gobyerno. Dahil sinasabi nila dito na wala. Walang nakaupo. Dapat may umupo. Andito na po, lumitaw na po ang anak. Yan po sa Congress na usapan. Galing na po ito ng Congress. Ngayon pinapanawagan ko naway kilalanin na nila ang anak ng Sultanate of Sulu, pang 28 na Sultan, na si Sultan Julas P. Muhammad Kiram. Nandito po ang kanyang anak, na si Prince Abdul Rahman Muhammad Kiram Dasikan. Ito yung the missing son na sinasabi. After election lang yata lumitaw. After election lang. Bago lang ito lumitaw. Kasi ito yung matagal lang hinahanap. Ito yung sinasabi dyan na missing son. Akala ng nasa pang-government, patay na. At alam din ng mga sultan ng Sulu na patay na ang kanilang bilang prinsipe o king. Dahil matagal nga itong nawawala. Kung maraming lumulutang at nagpresenta ang pag-agam-agam ng pagkaraniwang Oo. nakikinig sa atin is, Oo. how do you know na ikaw nga iyon, ano? Na ganun tipo. Ano yung palatandaan? Ganito po May kasi, milagro ba yan? ganito kasi yan. Kung gusto nilang mapatunayan, doon na lang sa international. Okay. Oo.
doon sila magpang-abot. Kasi ang the third nag-claim na sa Sabah, pero hindi sila makapag-withdraw. Nanalo sila sa international court dahil kinikilala sila na hiram. Pero the third sila. Ang the second ang hinahanap ngayon doon sa Sabah, Malaysia. Okay. So, ibig sabihin, mayroong specific identity Oo, mayroon. itong mga nito. Oo. So, kahit nasabi mo na ako yung heir dito, pero kung ano man yung hinahanap ng international court, merong Silent tambar. kuha niya. Oo. Hindi naman po kasi signature yung hinahanap roon. Okay. Oo, dami naghahabol, puro pirma-pirma. Hindi po pirma. Okay. Tambar po ang hinahanap doon sa international court. Isa lang ang tambar. Tambar po ang hinahanap. Okay. Oo. Siya po ang metal signatory na So, hinahanap. i-advise na lang si Senador Amy Marcos at yung ating Kongreso na bigyan din ng hint kung paano ang mekanismo ng verification para siguro para mapabilis kung sakali man. Kung sila ay nawala rin sa, di ba? Oo. Kasi Kung ito, kulang itong impormasyon na ito, baka pwede magparamdam tayo. hindi, nagpasa na po tayo ng documents doon sa Office of the President. Oo, kay President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nagpa-receive na po tayo ng dokumento doon para kilalanin na po ang Sultan Tubsulo, ang anak. Okay. So, yan na lang po ang bigyan nila ng pansin. Ano na lang, Oo. matter of days na lang na. Oo. Ano ito? Ang ano niyan, bubuhayin na lang po nila ulit ito dahil nandito na po yung anak ng Sultan Tubsulo. Pang 28 na Sultan. So kung ano nila, dapat maupo na ito. Mahabang ruta pala yan, ano? Para maupo na ito. Dahil 2020 pa lang, Tinago eh. November 4, 2020, 9 AM, nag-ano po sa Senate Committee. Inaprubahan po ito ni Amy So, Marcos. lulutang na talaga si Sultan dito sa media. Oo. Dapat, Kamukha nun inaano ni Karen na yan. Maraming talagang Oo. malawak na eh. tulad ngayon, nagpa-receive kami doon sa Office ng President. So kung maano man nila yon, pwede naman sila makipag-ugnayan. May email account, may cellphone number, para maano po nila, matunto nila ang anak ng Sultan ni Tubsulo. Nandyan po, nakaano po kami noong August 31. Pagdating sa media, dadaan sila dito. Pagdating naman po sa media, dadaan po sila kay Karen the Vlog. Kasi inano ko na po yung katotohanan dahil marami pong Pilipino ang naghihirap ngayon. Kasi maraming nag-aangkin sa kalupaan. Nasabing ako may-ari, ganito, ako, ganyan. Pag may-ari ng government, so nasaan ang pag-ari ng government? Bakit nilagdaan pa nila yung batas na yon, yung Republic Act 7279? So, in effect, ang lahat ng opisina ng gobyerno na may kinatitirikan, magbayad doon sa may-ari ng lupa. Oo, dapat magbayad dahil nakasaad doon, lahat ng nakatiwangwang na mga lupa, dapat Una, hanapin nila yung may-ari. recognition, communication. So, bigyan ng karapatan ang basta kilalanin ng Ang kilalanin lang itong ang anak ng Sultanate of Sulu na lumutang na ngayon na siyang may-ari ng TOCT Sirwandaspur na siyang titulo ng Formidjon Island. Pag ito kinikilala, ang ano diyan makipag-agreement. Makipagkasundo naman para walang masyadong malaking gulo. Dahil hindi kasi magkagulo naman talaga kung hindi makipag-ugnayan dahil tulad ngayon nagkagulo na pagdating sa palupa. Hindi naman pwedeng angkin-angkin kahit sino na lang. Halimbawa, may Amerikano pumunta rito, nakabili, ino-honor. Ngayon may nakaposisyon dyan, paalisin, i-demolish. Nasaan ang katarungan nun? Sinasabing nabili na. Kawawa naman. Ikaw nakaposisyon ng mahabang panahon. Sabihin natin sa government. Ikaw nakaposisyon ng 20 years, o 5 years, 10 years. Nakaposisyon ka dyan. Gusto mong angkinin, mag-apply ka ng titulo sa government. Sinasabing hindi po pwede. Dahil may-ari na dyan. Ngayon, si Chikwa, dumating dyan, nagbayad ng malaking halaga doon sa katiwala, halimbawa ROD, LRA,
O ganon. O sino dyan? DNR ba? Pwede na ipangalan doon sa kanya at i-demolish ka na. So, walang pantay-pantay na ano dyan. Kaya po kami, ito, sinuportahan po namin itong tunay na may-ari para magkaroon ng pantay-pantay. Hindi pwedeng angkin-angkin lang, kahit sino na lang eh. Ito, kung tutusin, ito yung nilagdaan noong 1997. Sino mang ano dito eh, talagang mananagot. Ito, may warrant of arrest na ito. Ngayon, bubuhayin lang namin ito. Pero hindi ko na lang muna ito babanggitin dahil marami pong matatamaan ito. Highly confidential po kasi ito. 1997 pa ito. Panahon pa ito ni Fidel Ramos. At nag-request naman po si Judge Yuso nito na ang sinumang government na tumatanggap ng mga bayad, pag nalaman ay may kaso. Nandyan po yan, anti-graft law. Republic Act 3019 at saka 1379. Ang kaparusahan sa mga government nga nagpapabayad, nangungurap. Oo, nandyan po yan. Unang-una din po, pagdating sa palupa, wala pong karapatan ang kapitan o barangay dyan. Ang barangay po kasi, dapat settlement. City lang sila, hindi po silang sabing, umalis ka na dyan dahil may may-ari. Ang sa kanila po ay isettle kayo. Pag hindi kayo magkasundo, issuance of certificate of file action. Sa korte na po, mag-uusap yan kung sino ang tama, sino ang tunay na may-ari dyan. Applicable settlement lang talaga papel nila. Oo, ay yung karamihan kasi sa kapitan, pumapapel. Wala naman silang karapatan. Out of jurisdiction sa court yan. Mayor, umaangkin. Dapat po, hindi po ganon. Mga congressman, unang-una po, ang korte po, may desisyon dyan. Magdedesisyon dyan, sino ang nakaposisyon. Nandyan po batas niyan. Kaya, karamihan kasi, mga tao na mahihirap, si kapitan, hindi naman natin karamihan naman din siguro, makatikim lang ng malaki-laking pera, magbayaran, papaburan na nila yung mayayaman. Saan na yung nung tao dyan na bumuto pa sa kanya, pagdating ng panahon, pa niya, paalisin, nakaposisyon na ng dekada. Diyan na yung mga apo nila, diyan na sila tumanda. Yun po ang amin na ipagtatanggol. Dahil nandito na nga po yung tunay na may-ari, lumutang na, at hindi na po namin anuhan yung mga ganyang patakaran. Ganun principle. Yung ang sabi niya is yung mga nakataging na, sabihin may project na papasok, nataging na kaya due kayo for resettlement, Pero tingin ko naman sa sinabi niya, consistent dapat. Sino may-ari? So kung mayroong isyuhan ka ng certificate of occupancy, yun na yung pag-aari mo. Yun na yun. Ikaw may sagutin sa kanya pag may sila ang harap doon sa sa gobyerno. May sinasabi kasi, pag sinasabing government kasi, halimbawa, ikaw, yung bahay mo, lagyan ng tagging, binibigyan na lang kayo ng ilang araw, kasi sinasabing government, tatayuan nila ng opisina o ano man dyan. Tapos, sabihin ililipat kayo. O bakit pa kayo pakikialaman kung mayroon naman palang paglilipatan sa inyo? Dapat doon na lang nila itatayo ang kanilang opisina. Hindi pwede doon sa may bahay na. Kawawa naman yon. Gigibain mo, nandyan yung Tanong. Kung may lupa ang gobyerno, doon nalilipatan, doon ang opisina. Yun ang tanong. Yun din ang isa sa katanungan. Sinasabing ilipat. Kung may lupa din silang paglilipatan. Kung wala. Kung wala silang lupang paglilipatan, paano? Hindi po pwedeng ilipat kayo kung hindi pwedeng project na walang paglilipatan ng tao. Oo. Ang assertion lang diyan na ikaw may-ari ng lupa mismo, babayaran nila. Yung bakante. Yung property mo sa tamang value. Kasi may-ari ng lupa. No? Yun nga sinasabi, lahat ng nakatiwangwang, hahanapin nila yung may-ari. Hindi sinasabing government yung may-ari niyan. Bakante. Hanapin nila yung may-ari. Bago pa magkaroon ng negosasyon. Hanapin muna nila, babayaran nila.
O tulad dyan sa Davao, buti dyan sa Davao, ang DILG dyan, madali akong kinausap dyan at nag-usap kami at medyo umiwas naman sila doon sa inanuhan namin ng dokumento. Pero yung NCIP dyan at iba pa at nagmamatigas talaga at sinasabing government. Nasaan ang karapatan ng government? Saan ang titulo ng Nasaan ang titulo ng government na nakapangalan sa kanila T01-4? Sinasabi nilang public domain. At sinasabing public domain, hahanapin nyo pa yung tunay na may-ari sa bakante na yan para mabahagi sa public domain. Babayaran muna ng pamahalaan. Wala pa naman sila binayad. Wala pa naman silang binayad dito sa may-ari. At unang-una, hindi po nagbibinta ang may-ari. Yan yung masakit. Hindi po nagbibinta ng lupa ang may-ari. Kung bagkus tax lang yung babayaran nila. Taxes ng royal family. Yung papilang. Hindi po yung lupa ang babayaran. Para po sa kaalaman ng lahat. Ang ano ba, ang mga miyembro ba ng monarchy ay mayroong insentibo? Alam ba, pagkilala dun sa tax, siyempre kung hindi ka member, iba ang treatment, ganun ba? Hindi, parehas lang. Parehas lang. Oo, parehas lang. Kaya nga sinasabing pantay-pantay, walang lamangan, walang anuhan. Kasi kaya naman sa pamahala din ng government, kaya nagkagulo, ikaw mayaman ka, magbabayad ka doon sa babayaran din yung isa. Kunik na yan para mapasayo lang ang lupa na yan. Paano yung mahirap? Paano yung mahirap na nakaposisyon dyan? Demolish. Timulis. At higit naman din sa kaalaman ng yung sadar. Agricultural land. Yun ang sinasabi. Magpapaalam muna sa tunay na may-ari. Pwede nilang yan dyan para sa mga tao. Yun lang man, wala mang problema sa may-ari. Basta mag-coordinate lang. Hindi naman sinasabing anuhin namin. Coordinating lang. Ngayon, kung gusto na nila itong nagpasa naman kami ng dokumento dyan sa Office of the President, siguro dyan na lang nila titingnan. At dito sa sa nag-vlog nito, na doon na lang makipag-coordinate, makipag-ugnayan roon. Sige. So malalim na po yung natin, so magpapaalam na po. So hanggang sa muli na lang po at sa susunod na natin programa. Medyo gabi na. Ito po.